Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Lusot agad sa Senate Plenary Deliberations ang 2026 proposed budget ng Office of the President o OP at National Irrigation Administration nitong Miyerkules. Kasama sa 27.3 billion pesos na pondo ng OP ang budget para sa ASEAN Summit Chairmanship ng bansa sa 2026. Habang ang pondo ng NIA para sa susunod na taon ay nagkakahalaga naman ng 54.79 billion pesos na hindi rin naharang ng mga tanong at agad na naapruba. Kasabay ng muling pagsumite ng referral report sa Office of the Ombudsman, the Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, nanawagan ng kalihim kay dating ako Bicol Party List Representative Elizaldico na umuwi na ng bansa at harapin ang mga paratang laban sa kanya kaugnay sa umano'y ghost at substandard flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Come home, face the music. Yan ang panawagan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap, usap tayo. Sabi nga ni Pangulo, nandito lang ako, Zaldi. I'm here, come home, face the music. Dagdag pa ng kalihim na dapat ay lumaban ng patas si Zaldico at umuwi na ng Pilipinas upang harapin ang mga paratang sa kanya hinggil sa mga ghost at substandard flood control projects. Kasabay ito ng muling pagsumite ni Dizon ng Joint Referral Report sa Office of the Ombudsman kasama si Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Justice Andres Reyes. Base sa estimasyon ni Dizon, mahigit 20 kahon ang mga ebidensya na kanilang inihandang isumite. Ang ICI at ang DPWH, magre-refer po kami ng ebidensya. Ito po yung mga ebidensyang i-refer namin. I think mahigit 20 kahon ito, Ombudsman Boying. Ito po ay mga iba't ibang kontrata ng mga kumpanya na pagmimay-ari ng mga incumbent na congressman. Kasama din po si former Congressman Zaldico. Ang mga bagong inihaing kaso ng DPWH ay laban sa ilang mga miyembro ng House of Representatives na may kaugnayan umano sa mga kontratista. Bukod kay Zaldico, 7 kontratista pa ang sinampahan ng kaso na sina Representative Edwin Garjola, Representative James Ang Jr., Representative Journey Jet Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Lara, Representative Noel Rivera at Representative Francisco Matugas. Malaking pasasalamat naman ang isinambit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil ang mga ebidensyang ibinigay ay malaking tulong para sa mas mabilis na usad ng kaso laban sa mga contractors. Rhea Belmedina, nag-uula para sa Golden Nation Network. Kamakailan lang ay inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 Chinese nationals na nagpanggap bilang Pilipino sa San Pedro, Laguna. Natuklasan ng mga suspect na gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan upang iligal na makapagtrabaho at makakuha ng mga armas. Bunsod nito, binigyang diin din ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang matatag na paninindigan ng ahensya kontra identity fraud. Anya, patuloy ang BI na kumikilos para sa kaligtasan ng pambansang seguridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA naghahanda na para sa ₱1 trillion March Rally. Ilang issues sa pabahay, tinalakay sa plenary debate ng panukalang budget ng DSUD. DA, pinagpaliwanag ang importers sa mabagal na pag-angkat ng pulang sibuyas. DI, inaresto ang 2 fake Filipino nationality sa Laguna. Mactan Cebu International Airport, magbibilang Asia's Airport of the Year. Pinay worker, kabilang sa nasawi sa car stampede sa Tokyo.
patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Report